Oh, why didn't you tell us me? He said. I even saw him pouted. Natawa na lamang ako. Uuwi na rin naman tayo, baby. Saka busy rin si daddy. I said. Okay po. He just replied as if nothing happened. Saktong pagtigil namin sa waiting shed ay naramdaman ko ulit ang pag-vibrate ng cellphone ko. Kaya nagmamadaling kinuha ko ito sa aking bulsa at tiningnan. Isang text message. I immediately clicked and his name appeared on the screen. From Valiente. Use a taxi. By the way, text me the plate number or a picture, please. I can fetch you, I'm sorry. I just rolled my eyes reading this message. Yan kasi, inuuna trabaho. Okay, fine. Wala sa sariling bulong ko. What did you say, mommy? Matt's call brought me back to my senses. Shucks, did I say it out loud? Wala anak. I just read what is written on the board there. I then pointed the board in front of us. Okay po, he said without looking at it. Thank God, masyado silang abala sa Sunday, kaya hindi na sila gaanong nagsasalita. Minutes after, may naaninag na akong paparating na taxi, kung kaya't pinara ko na kaagad ito. Saktong walang tao roon kaya pinasok ko na kaagad ang bata nang makita ko ang driver. Hindi naman siya mukhang masama kaya ayos na. Mommy, can't you really remember what day is it today? Habang nasa biyahe ay bigla akong tinanong ni Matt. Tinapos ko munang pag-ayos sa buhok ni Feli bago balingan ang kambal nito. Today is Wednesday. Why, baby? I asked. Bakit ba panay tanong itong anak ko? Kanina bago kami umalis, tinanong niya ako kung may naaalala ba ako ngayong araw. Kanina naman pagkarating tinanong ulit ako. At ngayon ulit. Nakita ko itong napakamot ng ulo. Nothing. You really don't remember it, he said. Napakunot ang noo ko sa pagkagulo. Why? Miyerkules naman talaga ngayon. Hindi na lang ulit ako nagsasalita at inaantay na lamang na makarating kami sa mansyon. Inaantok na rin kasi ako. Ewan ko ba sa mga anak ko at parang hindi maubos-ubos ang enerhiya ngayon. Hindi naman kalayuan pero saglit akong napaidlip sa biyahe. At pagkagising ko'y saktong pagtigil ng sinasakyan namin sa tapat ng mansyon. Mabilis kong kinuha ang pera sa bag ko at inabot yun sa taxi driver. Salamat po, Manong. Saad ko bago tuluyang binuksan ang pintuan. Uuna na sana ako ngunit biglang bumaba ang mga bata nang walang paalam. Kaya muntik na akong napasigaw. Diyos ko, paano kung mahulog sila? Delikado sa labas lalo na ngayon at madilim na. Baka bigla silang tatakbo papunta sa kalsada. Kaya ganun na lamang ang aking pag-aalala. Huwag niyo nang uulitin yun Pinag-alala niyo ako. Tumalon pa kayo ng sabay, paano kung mabalian kayo? Saad ko. Sorry, Mi. We're just too excited. Excited? Why? Hindi ko na natapos ang pagsasalita ko dahil mabilis akong hinila ng mga anak ko papasok ng bahay. Kunot-noo akong nagpatianod sa mga ito. What's wrong with them? They are really acting weird kanina pa. Wala naman akong kaide-ideya. Pagkatigil namin sa tapat ng malaking pinto ay naguguluhang binuksan ko ito. Hindi naman ako nagulat sa bumungad sa akin. Kadiliman lang naman ang nakikita ko. Pero ang ipinagtataka ko ay kung bakit excited na nakangiti pa rin ang dalawa. Teka, akala ko ba nakauwi na yung isang yun kanina? Umalis ba siya agad? Nasa kalagitnaan pa lamang ako sa pag-iisip nang biglang bumukas ang ilaw at bumungad doon ang pamilya ko. Nanlaki ang mga mata ko. Happy birthday, Althea! Sabay nilang sigaw. Napaigtad pa ako nang biglang may party popper na sumabog. Nanay, Tatay, Rapi, Marisa, Kuya. Gulat kong saad. Katabi naman nila si Lucas na daladalang isang tsokolating cake. Nakita kong sinindihan nito ang kandila sa tuktok nito. Happy birthday, anak! Ulit ni nanay habang naglalakad papalapit sa akin at niyakap ako. Naku, ang tanda-tanda mo na, Althea. Parang noon lang imusmus ka lang na nagbe-birthday. Saad ni nanay sa pagitan ng yakap namin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa biglaang pangyayari. Birthday ko pala. Wala sa sariling sambit ko. Hindi ko na lubos maalala ang kaarawan ko dahil masyadong tutok sa ibang bagay ang atensyon ko. Lalo na sa pag-aantay sa tawag galing sa dati kong trabaho. Kaya heto't sobrang nasorpresa ako. Ate, Diyos mio ka, pati kaarawan kinakalimutan mo na. Hindi na po yan nakakatuwa, ate.
Rinig ko pang kantsaw ni Marisa. Happy birthday, Ate Althea! Napababa naman ang tingin ko sa mga pamangkin ko. Thank you, I said and hugged them. They're already big. Parang noon lang binabantayan ko pa ito sa bahay sa tuwing aalis si Kuya. Maya-maya ay tumagilid na silang lahat at pinadaan si Lucas na papalapit sa akin. Now, birthday girl, make a wish and blow the candle, he said smiling. I gasped seeing him smiling from ear to ear. I then looked down to the cake and stared at it for seconds. I know you almost forgot your birthday, hon. But that's also an advantage for our surprise for you. He chuckled. Unconsciously, I smiled. I can't help it. I felt happy, surprised. They remembered my birthday. Nag-effort pa sila. Mas lalo lamang bumilis ang pagtibok ng puso ko nang makitang ang daming nakalatag na balloon sa sahig. May nakasabit pa sa taas na merong nakalagay na Happy Birthday, Althea. Meron pang mga rosa sa harapan namin na sobrang gaganda at mukhang mamahalin dahil na rin sa bouquet nito. My eyes went back to the cake in front of me. Happy 28th birthday, Althea. Grabe, ang tanda ko na. I'm already in my late 20s, yet I am still immature. I can't deny that. Make a wish, hon, he said. Without looking at him, I swallowed. Afterwards, I closed my eyes. I am not asking for anything. Just a happy family. Sana palaging masaya ang mga anak ko. Panatilihing malusog, lalo na ang mga magulang at kapatid ko. Iyon lang. I then blew the candle off. And then the house was covered with their claps and greetings. Binalingan ko sila ng tingin at ngumiti. Hindi na ako naglakas ng loob na tingnan ito sa harap ko at tinalikuran agad dito upang yakapin ang mga anak ko. Happy birthday, me! Matt greeted. I smiled. Thank you, baby. I kissed them on their cheeks. I never knew this day would be the best day of my entire life. Really, I was really surprised seeing my family here, greeting me. I spent my time with them, celebrating my birthday with them. For the first time after so long, the house was filled with joy. Nagkwentuhan kami ni nanay, nagtatawanan, habang ang mga bata ay nagsilaro. My former workmates also greeted me through video chat and apologized for not being able to come with us. Hindi na nga namin namalaya ng oras, kaya napagpasyahang dito na lamang sila matutulog. Sobrang saya pa ng kambal dahil makakasama raw nila ang mga pinsan nila. Bandang 12:00 na ng madaling araw, sa tingin ko ay tulog na ang lahat. Pero mukhang may lakad ata si Lucas, dahil kanina ay bigla itong nawala. Matapos niyang ipahatid si nanay sa kwartong tutuluyan nila. Tahimik akong bumaba sa higaan at lumabas ng kwarto upang uminom ng tubig. Hindi pa naman ako dinadalaw ng antok. Napagpasyahan ko lumabas ng bahay at dumiretso sa tabi ng swimming pool. Maliwanag na naman dito dahil na rin sa refleksyon na nanggagaling sa buwan. Umupo ako sa malamig na semento at bumuntong hininga. This is what I wanted. Iyong tahimik. Walang iniisip na kung anong bagay. Ang sarap lang sa pakiramdam. Katulad lang noon. I stayed there for minutes, silently listening to the sound of wind blowing the cold water in the pool. It also touched my skin. That I caressed my arms to at least lessen the coldness I am feeling. Pero sa gulat ko'y bigla akong nakaramdam ng biglang pagtakip ng isang tela sa katawan ko. Napasinghap ako sa gulat at nilingon agad ang likuran ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang taong yon. Malamig dito. You should have at least worn your robe, he said softly and sat beside me. Hindi naman ako nilalamig. I denied. I really am. Hindi naman talaga ako nilalamig. Well, maybe a little. But by the way, bakit gising ka pa? Hating gabi na. Ikaw, bakit gising ka pa? Pabalik nitong tanong. Without looking at him, I cleared my throat. Hindi pa ako inaantok. I answered. Well, I am too, he replied. I smiled slightly. Dapat pala gatas yung ininom ko. Ang bobo ko naman talaga. Did you like it? I questioned out of the blue. Dahil sa gulat ko'y wala sa sarili akong napalingon dito. Kaya nahuli ko itong nakatingin sa akin. Ang alin? I asked. Our surprise. He grinned. Nilipat ko rin kaagad ang mata ko sa harap nang hindi ko mapigilang mapangiti. Lalo na noong naaalala kong pagbati at mga kwentuhan namin kanina. I enjoyed it. I love it. Mahinang sagot ko. Hindi ko na narinig ang pagsagot nito, kaya pinagpasyahan kong magsalita ulit. Thank you. I continued.
Hindi man ako nakatingin sa kanya ay nakita ko pa rin ang mabilis nitong paglingon sa akin. Hindi ito sumagot. Thank you kasi napasaya niyo ako. I do not like such birthday surprise and celebrations. Pero yun na ata ang pinakamasayang araw ko. I said, I know, but I want you to feel how special you are to us, Althea. You deserved everything in this world. Kulang pa nga yun. He chuckled. I laughed softly. No, I don't need that. I would be more happy if the kids will experience that. I replied. Yes, I rather chose the kids to experience that. Mas masaya pa ako kapag makikita ko sila sa ganoong sitwasyon. I love them so much. After that, a deafening silence reigned between us. I immediately drank the remaining water in my glass to ease the awkwardness I am feeling. Bigla ko na lang naalala ang pagtataray ko rito kahapon. Napakagat na lamang ako ng dila sa ilang. Should I say sorry? No. Bakit naman ako magsasorry? Sorry. I almost covered my mouth when I accidentally said it. For what? I heard him ask. Napahigpit ang pagkapit ko sa braso. Dahil sa hindi ko alam ang sasabihin ko. Bahala na. For the way I treated you. What did I just say? No, I didn't mean everything. Althea, bawiin mo yun. Napalunok ako na bigla itong kumilos at humarap sa akin. Hey, don't say that. I should be the one to say that. I deserve that. Naging gago ko. And I am willing to accept all the hurtful words for what I have done. To you, to our kids. He said, hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Maya-maya pa inaramdaman ko ang pamamasa ng mga mata ko nang maalalang masalimuot na pangyayari noon. Lahat ng sakit. Lahat ng pag-asa kong nauwi lang sa wala. I'm still on the verge of crying when he pulled me close to him and hugged me tightly. I love you. Hindi magbabago yan. Mahal na mahal kita, Althea. And I am so sorry for everything. He said. I didn't answer. I just cried my heart out. Just this night. I will let this heaviness inside my chest out. Hopefully, everything will be fine for me tomorrow. Bahagya akong napagalaw ng maalimpungatan ako sa aking pagtulog. Nilalamig pa ako kaya mas lalong sumarap ang tulog ko. Niyakap ko ng mas mahigpit ang mainit na bagay sa aking tabi na siyang yakap-yakap ko na kanina pa habang tulog ako. Sarap na sarap pa ako sa pagtulog ko. Maya-maya pa'y nakaramdam ako ng isang kamay na marahang yumakap sa bandang balikat ko at hinagod ito. Mas lalo kong sinaksak ang sarili ko sa tabi ko while not thinking what I am hugging at. Masyado pa yatang masarap ang tulog ko para isipin ang mga yan. Kalaunay gumalaw ulit ang kamay na nakayakap sa balikat ko. It brought warmth to my body. That made me more sleepy. Mukhang mapapatagal pa yata ang tulog ko rito. Tulog pa naman ang mga bata ngayon, panigurado. Kaya mamaya na siguro ako babangon. Besides, kasama naman nila si nanay sa kwarto. Wait, speaking of, kaninong kamay nga ba to? Automatically, my eyes opened as I remembered who am I hugging with. With my eyes still blurry, I looked at this thing I am now cuddling and almost got a heart attack. Hindi ako kaagad kumilos at maingat na kinilos ang ulo ko upang tingnan kung tulog pa ba ito. But then, to my shock, I caught him staring at me. Now we are staring at each other. Naramdaman ko na lang bigla ang pag-akyat ng lahat ng dugo ko sa mukha ko. At sobrang pag-iinit ang naramdaman ko rito. Good morning. He greeted huskily. Munti ka na akong mapatalon sa sobrang gulat. Mabilis akong lumayo rito at kaagad na umupo sa paanan ng kama. Habang nakatalikod dito'y mariin kong ipinikit ang mga mata ko sa sobrang kahihiyan. How's your sleep? He asked again. Napalunok ako bago tuluyan tumango. Fine, I answered. I then heard him chuckle. I see. Damn it. Nakakahiya. Ano pa naman itong pinagagawa ko? Shit. I fake a cough to erase all the thoughts inside my mind. I should go. Kailangan ko pang puntahan ng mga bata. I said but he immediately replied. It's still early. 5:00 pa lang ng umaga. Probably tulog pa ang kambal. We already slept late last night, hon. I heard him explain. And there, talking about last night, I suddenly remembered about what happened last night aside from their birthday surprise for me. We talked. Our confrontation. I said sorry and I thanked him. He said sorry as well. So what was that mean? Are we okay now?
He talked comfortably to me now, while I am not. Dagdag pa nitong kahiyahiyang pinaggagawa ko. He might think na ang bilis kong bumigay. Hindi naman siguro, di ba? I did my very best not to let him break the wall I made years ago. But last night, I apologized to him. I didn't know what I was doing anymore. Even I was so confused. You can go back to sleep. Sorry kung nagising ata kita. He added. Ano pa dapat ang isasagot ko? No, it's alright. I tried to look at him and gave him a slight smile. Maya-maya pa'y tumayo na ako at pakiwari kalmadong pumasok sa banyo. Pagkapasok ko ay kaagad akong napasandal sa pinto. At wala sa sariling napahawak ako sa magkabila kong pisngi. Gosh, ano ba itong nararamdaman ko? Why am I acting like a teenager? Napangiwi ulit ako nang maalala ko ang pinagagawa ko kanina. Dang, I wonder how he reacted on what I did. Seriously, Han, ang aga pa. Balik ka muna rito. I miss cuddling with you. My heart almost jumped out from my chest upon hearing them. I immediately turned to face him and gave him my deadliest stare. He just laughed. What's with that look? I was just telling the truth. He grinned after. Hindi ko maipagkakailang sobrang gwapo niyang tingnan sa tuwing nakangiti siya. Lumabas kasi yung malalim na biloy sa pisngi niya. Higit sa lahat, sinungaling ako pag sinabi kong hindi ko na-miss ang init niya sa tuwing kayakap ko siya sa umaga na nakagawian namin noon. Whatever, labas muna ako, gusto ko lang magkape. I said and eventually turned my back at him. I was about to open the door when he talked. Me too, I want a coffee. Pwede mo ba akong timplahan? Please? He said. Unconsciously, I bit my lip as I remember something. Nilalamig pa ako eh. Tila ba'y sinusumpong nitong saad. Di magkumot ka. Natatawang pagbara ko rito. Alam ko namang gusto lang nitong bumalik ako sa tabi niya. Honey, I'm serious. Natawa na lang ako at naglakad papalapit dito. Yumuko ako upang mailapit ko ang mukha ko sa kanya. Ang gwapo talaga ng asawa ko. Ako na yata ang pinakamaswerteng babae having a man who always understands you, loves you, and cares for you. I gently caressed his face that made his expression soften. I then planted a small and soundful kiss on his lips. Seryoso rin ako. Kumakalam na ang sikmura ko, gusto kong magkapehan. Malambing kong saad. Maya-maya'y nakita ko itong ngumuso at tila ba'y napilitang tumango. Alright, basta ba timplahan mo rin ako? He replied. Natatawa akong tumayo at naglakad na patungo sa pintuan. Kitams, magpapasali lang din naman pala, pakipot ka pa. I laughed as I stormed out from the room. I gulped. Sige, tawagin na lang kita pagkatapos. And without looking at him, I left the room. Pagkasara ko sa pinto ay napahawak kaagad ako sa puso ko. Buhat ng paghuhurumentado nito. Diyos ko, now I am back to my old self again. Kinikilig kahit sa mababaw niyang sweetness. Napailing na lamang ako nang wala sa sarili. Great, Althea. Never show him that kind of reaction. Kahit aminin mong kinikilig ka, kahit sabihin mong tuluyan ng gumuho ang pader sa pagitan nyo, huwag mong ipahalatang marupok ka. Marupok yung puso mo. Marupok nga ba? Paano kung sadyang mas nangingibabaw lang talaga ang pagmamahal? I can't deny the fact that I loved him so much. So much it hurts. I even did kneel in front of him, just for him to stay. For the second time, I shook my head. Forget about it. I should not think about the past, right? Napatango na lamang ako sa sarili kong naisip at nagmamadali nang nagtungo sa kusina para nga magtimpla na nga ng kape namin. It sounds new to me. Nakakapanibago lang. Whatever. Nagpatuloy na lamang ako sa ginagawa. Minutes had passed and I finally finished what I am doing. Handa na sana akong dalhin itong isa para ihatid sa kanya. Nang bigla akong makarinig ng mga hakbang papalapit dito sa kusina. Until he entered. Amoy na amoy kong bango ng kapeng timpla ng asawa ko ah. He said. Napairap na lang ako sa pambobola nito. Hindi na lamang ako nagsalita dahil nga sa ginawa ko kagabi. Tila ba'y mayroon na nagpupumigil sa akin na sigaw-sigawan ito. Ewan ko ba? Could you please check on them sa itaas? Baka kasi gising na sila nanay. Pababain mo pagkatapos para magkape. I told him all of a sudden. Obviously to shift the topic that I think he's going to open up. Thankfully hindi naman siya nagreklamo at tumango lamang. Alright, I'll just change my clothes too. I'll be right back, hon.
he replied and turned his back at me. Madali naman palang kausap. Wala sa sariling napangiti ako sa naisip.